Years later, nagkatinginan ang mag-asawang Luna at Murphy habang nakatingin sa isang empleyadong papalayo habang nanginginig sa takot na umiiyak. Bumuntong hininga na lamang ang mag-asawa. Sa loob ng 3 taon ay madalas itong mangyari kaya hindi na sila nabigla pa. Pagdating sa opisina ng kanilang anak na si Marcus ay naabutan nila itong subsob sa trabaho. Ni ang tapunan sila ng tingin ay hindi ito ginawa. "Why are there mom and dad?" Anito habang abala sa pagbasa ng mga papeles. Hindi na kailangan tingnan ni Marcus kung sinong nasa harapan dahil umaalingasaw sa paligid ang pabango ng kanyang magulang. Siya ang nagregalo ng mamahaling perfume sa mga ito, kaya nalaman niya ng mga magulang ito. "Marcus, galing sa mansyon si Attorney Oman." Inilapag nito sa harapan ng anak ang isang kulay asul na envelope. Nang makita to ni Marcus, ay napatimbagang ito. 3 taon na anak, it's time to let her go. Malumanay na pakiusap niya. Agad na nagtaas baba ang dibdib ni Marcus sa matinding emosyon, galit at panibugho. "Alam niyo nang sagot ko sa bagay na yan, Mom, Dad. Hindi ako pipirma sa annulment na ito. Ito na lang ang natitirang ugnayan na meron kami ni Eva. Kung pipirma ako dito, ay tuluyan na siyang mawawala sa akin." Nagkatinginan ng mag-asawa sa sinabi ng anak. Inaasahan na nila ang sasabihin nito. Makailang ulit na nilang pinakiusapan ito na pirmahan ang annulment paper. Hindi man nila gusto na maghiwalay ang dalawa ay kailangan nilang gawin. Mahal ni Luna si Eva na parang isang anak. Kung ang paglaya mula sa kanyang anak ang bagay na makakapagpasaya dito ngayon ay ibibigay niya. Saka yun din ang pakiusap ng ama ni Eva. Ang pakawala na ni Marcus ang anak nito dahil masaya na daw si Eva sa piling ng iba. Hinanap ni Marcus si Eva, subalit lahat ng impormasyon ay hinarang ni Murphy. Ang ama ni Marcus, nagpasya silang mag-asawa na hayaan na lumayo si Eva sa kanilang anak. Iyon ang desisyon ni Eva at kailangan nilang igalang ang bagay na yon. Alam nilang magagalit si Marcus sa oras na malaman nito ang kanilang ginawa pero wala silang pagpipilian. Kailangang maghilom ang sugat ni Eva sa puso dahil sa pananakit nito. Nang mawala si Eva ay nagbago si Marcus. Lahat ng mga empleyado ay ilag dito at takot. Maliit na pagkakamali ay kaagad itong nakasigaw o hindi kaya ay aalisan ka ng trabaho. Hindi na ito ngumingiti at madalas na tulala sa kawalan. Kinabukasan ay nagulantang na lamang ang mag-asawa dahil sa natanggap nilang tawag. Si Marcus ay nadisgrasya at nag-aagaw buhay sa ospital. Nawala ng malay si Luna sa nalaman. Balisa ang kambal dahil sa nangyari sa nakakatandang kapatid. Habang nasa ilalim ng operasyon si Marcus, panay ang dasal ng kanilang pamilya. Hinihiling na sana iligtas si Marcus sa kapahamakan. Nang lumabas ang doktor ay kaagad na lumapit dito ang pamilya Del Rio. "Ang anak ko, Dok, sabihin mo sa akin na maayos lang siya." Namumutla pa tanong ni Luna sa naka-uniforming puti na matanda. Puno ng pangamba ang mukha ng ginang. Anumang sandali ay bibigay ang katawan nito kaya nakaalalay ang asawa nitong si Murphy. Maging ang kambal ay balisa rin. Tanging si Murphy lamang ang tila kalmado sa kanila. Subalit sa loob-loob nito hindi ito mapakali. May takot sa kanyang puso na baka hindi makaligtas ang anak. Nag-aalala din siya sa kanyang may bahay na baka hindi nito kayanin ang mangyari sa kanilang anak. "Ligtas ang pasyente kaya makakahinga na kayo ng maluwag," imporma ng doktor. "Diyos ko, maraming salamat," bulalas ni Luna habang lumuluha sa tuwa nang marinig ang sinabi ng doktor sa kanila. Ligtas ang kanilang anak. Subalit wala tayong katiyakan kung kailan siya magigising. Malaki ang pinsala na natamo ng kanyang ulo at binti. Nagkaroon din siya ng internal bleeding. Sa ngayon ay ipagdasal natin na magising siya at walang maging epekto ang pinsala sa kanyang katawan. Dahil kung mangyayari yun, ay dalawa ang posibleng mangyari. Maaring maging baldado siya o kaya naman ay paralisado ang buong katawan. Samahan na lang natin ang dasal na makarecover siya kaagad. "Ang anak ko!" Humagulhol na napaupo sa lapag si Luna sa narinig. Agad itong binuhat ni Murphy at niyakap. Maging ang kambal ay naaawang yumakap sa kanilang ina. Napakasamang balita ito sa kanilang pamilya. Mas lalo lamang bumuhos ang luha ni Luna
nang makitang kalagayan ng kanyang anak. Maging si Murphy at ang kambal ay hindi mapigilan ang maluha. Maraming aparato ang nakakabit sa katawan ni Marcus. Kung mamasdan ay tila himala na lamang ang magiging paraan para magising ito. Napag-alaman nila na galing ito ng bar at uminom at nabangga ang sinasakyang kotse sa truck. Lumipas na ang 1 linggo, hinawakan ni Luna ang kamay ng anak at humihigpit na hinilikan nito. Anak, huwag mong iiwan si Mami ha? Mahal na mahal ka namin anak. Narito lang kami para sa'yo. Tandaan mo yan. Kuya, wake up. Paano mo mahahanap si Eva kung nakahiga ka lang dyan? Hindi ka titigil sa paghahanap sa kanya, hindi ba yan ang pangako mo? Ani Thunder. Naalala niya ang sinabi ng nakakatandang kapatid sa kanya noong sabihan niya itong sumuko na lang sa paghahanap sa asawa. Hindi mo ko naintindihan, Thunder. Mahal na mahal ko si Eva at handa ako maghintay sa kanyang pagbabalik. Hindi na ako iibig ng iba kung hindi lang din naman siya. Katagang sinabi ni Marcos noon. Tama si Thunder. Kuya, kailangan mong gumising. Ikaw din, kapag namatay ka, edi matutuloy ng pagpapakasal ni Eva sa iba. Ouch! The heck, Thunder! Reklamo ni Logan na makatikim ng suntok sa tiyan mula sa kakambal. Gago, si Thunder. Why? I'm just stating the fact, Thunder. Maniwala ka sa akin, hindi papayag si kuya na mangyari yun. Kaya tatayo yan dyan. Nalaki ang mata nilang lahat nang makitang pagdilat ng mata ni Marcus. Eva. Namamaos ang boses na anas nito. Tagad na pinindot ni Murphy ang emergency button. Humahangos na dumating ang mga doktor. Masamang balita ang bumungad sa pamilya nila. Si Marcus ay hindi na makakalakad pa. Lumuluha na yumakap si Luna sa anak na si Marcus. Maging ang mag-aamang sina Murphy at ang kambal ay puno ng lungkot ang dibdib sa nangyari. Tila dinudurog ang puso nila sa habag dahil sa nangyari dito. Ma'am, Dad, tumingin si Marcos sa magulang. Sino si Eva? Natigilan ng mag-asawa sa tanong ng kanilang anak. Tinuro ni Marcos ang dibdib. Sino ba ang taong yun at obliga ko na naman siyang naiisip? Kinapa ni Marcos ang dibdib. Sumasakit ang dibdib ko sa tuwing may isip kong pangalan niya. Sino ba siya? Muntik nang malaglag ang panga ng kambal sa narinig. Agad silang nagpatawag ng doktor. Nagkaroon ng inyong anak ng selective amnesia. Unconsciously, ang utak natin minsan ay gumagawa noon. Lalo na kung ang alaalang yun ay masakit sa atin. Pero huwag kayong mag-alala dahil babalik din ang alaala niya. Sa ngayon ay magpasalamat na muna tayo dahil yun lamang ang nangyari sa kanya. Tinulak ng lalaking nurse ang wheelchair ni Marcus palapit sa magulang nito. Hindi pa masyadong makagalaw ang katawan nito kaya kahit pagtulak sa wheelchair ay hirap ito. I want to see her, Ma'am, Dad. Ani Marcus, nagkatingin na si Luna at Murphy sa sinabi ng kanilang anak. 1 buwan na silang nakabalik sa mansyon. Sa loob ng 1 buwan na yun ay hindi nila nakita o narinig nagsalita ang kanilang anak. Madalas ay wala itong kibo habang nakatingin lamang sa kawalan. Gusto kong makita ang taong gumugulo ng utak ko. Dalhin niyo siya rito dahil gusto kong malaman kung bakit kakaibang epekto niya sa sistema ko sa tuwing naiisip kong pangalan niya. Dagdag ni Marcus. May unawaang nagkatitigan ang mag-asawang si Murphy at Luna. May nabuong desisyon sa isip nilang dalawa. Gagawin nila ito para sa anak. Geneva, POV. Ilang beses akong bumuga ng hangin pagkatapos namin mag-usap ni Attorney Oman. Hanggang ngayon, hindi pa rin pumipirma si Marcos sa annulment paper naming dalawa. Hindi ko alam kung bakit nagmamatigas pa rin ito hanggang ngayon. Wala namang saysay ang matali pa siya sa akin. Saka, hindi ba yun naman ang gusto nito? Ang maghiwalay kaming dalawa. 3 taon na mula nang manirahan ako sa Rome. 2 taon lang ang tinagal namin doon ni Samantha. Bumalik kami sa Pilipinas, 1 taon na ang nakakaraan. Tanging sila Tatay, Liam at Harper lang ang nakakaalam ng pagbabalik ko. Tata, bibong wika sa akin ni Candice, ang anak ni Samantha. Tata ang ibig sabihin ay tita. Agad ko tong binuhat nang makalapit sa akin at pinupog ko ng halik. Lumapit si Samantha sa akin, halatang balisa ito. Boss pala ni Samantha ang ama ni Candice.
Ngayon ay problemadong kaibigan ko kung paano itatagong anak dito. Yes, buntis pala si Samantha nang umalis kami ng Pilipinas 3 years ago. At si Candice ang bunga. Nalaman ko na lang na buntis ito noong nasa Rome na kami. Kaya pala bigla na lang tong nagdesisyon na umalis. Kainis ang impaktong yon. Napakayabang. Akala yata siya lang ang lalaki sa mundo. Maghintay lang siya dahil hahanap ako na mas gwapo sa kanya. Iritang wika nito. Pero agad na nawala ang pagkairita sa mukha nito nang marinig ang mahinang paghagik-hik ng anak. Si Candice ang naging gamot namin sa lungkot noong nasa Rome kami. Hindi naging madali ang buhay namin doon. Nahirapan kaming mag-adjust dahil ibang-iba ang buhay doon kumpara dito sa Pilipinas. Tinapos lang namin ang pag-aaral namin doon bago kami bumalik. Nagtulungan kami ni Samantha para makaraos. Ngayon ay pareho na kaming may maayos at magandang trabaho dito sa Maynila. Isa na akong accountant sa isang public bank dito sa Pilipinas ngayon. Natutustusan ko na ang pangangailangan namin nila tatay. Kung tutuusin ay sobra pa. Kung nabubuhay lang sana si nanay ay nakita sana nito na naabot ko na ang pangarap ko. Dumaan na muna kami ng grocery store ni Samantha bago umuwi sa inupahan naming apartment. Isang apartment lang ang kinuha namin. Nagkasundo kami na hati sa lahat ng gastos dito sa bahay. Eva, hindi mo pa ba alam ang balita? Tanong ni Samantha sa akin habang nagtitimpla ng gatas ni Candice. Natigil ako sa paghahalo ng niluluto ko at kunot ang noon na tumingin dito. Kinuha ni Samantha ang cellphone sa bulsa at pinakita sa akin. Nalaki ang mata ko at inagaw ang hawak niya at saka binasang mabuti ang nilalaman ng online article. Nanghihina, naumupo ako sa silya. Nabalot ng pag-aalala ang puso ko para kay Marcus. Bakit ba palagi na lang tayong huli sa balita? Pakaramdam ko ay tumatanda na talaga tayo. Umupo si Samantha sa tabi ko at tumakbay sa akin. Bisitahin mo siya para malaman mo kung anong lagay niya ngayon. Baka mamaya ay hindi ka makatulog sa pag-aalala sa asawa mo. Asawa ka dyan. Hindi ko na asawa yun no. Nakaismid kong turan. Nag-aalala lang ako sa kanya. Hanggang doon lang yun at walang ibig sabihin yun. May pinagsamahan pa rin naman kami kaya hindi maalis sa akin na mag-alala sa kanya. Uwe, talaga ba? Hindi mo na siya mahal. Tudyo ni Samantha sa akin. Inis na inalis kong braso niya sa balikat ko at inirapan siya. Excuse me ha? Ako? Mahal ang gagong yun? Hindi na no. Kaya nga hinihintay ko na lang na pirmahan niya ang annulment namin. Dahil gusto ko nang lumaya sa kasal naming dalawa. Hindi ko na siya mahal. Hindi na ako magpapakatanga sa isang tulad niya. May ngisi sa labi na bumaling ako sa kanya. Ikaw, kamusta ng score niyo ng daddy ni Candice? Umasim ang mukha ni Samantha sa tanong ko. Huwag mo ngang ipaalala sa akin na mayabang na yun. Mayabang daw pero hindi naman nagre-resign sa company. Hanggang ngayon ay umaasa ka pa rin na mapapansin ka niya. Mahal ni Samantha ang daddy ni Candice, yun ang totoo. Ang kaso nga lang ay hindi yata magkasundo ang dalawa. Basta, hindi ko ipapaalam sa kanya na may anak kaming dalawa hanggat hindi niya ako minamahal. Nakaingos na wika nito. Teka, akala ko ba hahanap ka na mas gwapo sa kanya? Namula ang pisngi nito. Joke lang yun, saka wala na mas gagwapo sa hambog na yun. Nakakainis lang dahil hindi niya man lang ako naaalala. Abay, sarap na sarap siya sa pechay ko noon tapos hindi man lang niya ako natandaan. Kainis talaga. Maktol nito. Tawagin mo na lang ako kapag kakain na, Eva. Padadadiin ko lang si Candice. Gutom na yun eh. Tumango ako sa kanya at pinagpatuloy ang ginagawa. Naalala ko si Marcus. Kamusta na kayang lagay niya? Sana naman ay ayos lang ito. Kahit na hindi naging maganda ang hiwalayan naming dalawa, ay ayaw ko pa rin na may mangyari ditong masama. Naging asawa ko ito. Mas tamang sabihin na asawa ko pa rin ito. Gusto ko mang bisitahin to pero mas mabuti nang huwag na lang. Hindi pa kasi ako handa na makita sila ni Ninang. Pagkatapos kong maghain ay tinawag ko na si Samantha para kumain. Tulog na si Candice kaya iniwan na muna namin ito sa crib. Hindi pa kami nagsisimulang kumain nang may kumatok. Ganun na lang pagkabigla ko na mapagbuksan ang magulang ni Marcus. Eva. Yumakap ng puno ng pananabik ang ginang kay Eva. Maya-maya ay humagulhol na ito ng iyak sa kanyang balikat. Eva, patawad sa mga ginawa ko.
Hindi ko na mababawi pang mga yun, kaya naman lubos akong humihingi ng tawad at nagsisisi. Alam kong kalabisan ang hihilingin ko. Kung maaari sana'y tulungan mo kami na mapabuti pa lalong lagay ng aming anak. 2 araw nang mula nang magkausap kami ng magulang ni Marcus. Nasa balintataw ko pa rin ang mukha ni Ninang at Ninong na nakikiusap sa akin. Bumalik daw ako para bumilis ang recovery ni Marcus. Ayon sa mga ito, ay nawala ako sa alaala ni Marcus at tanging pangalan ko lang ang naaalala nito. Inaamin ko na nakaramdam ako ng kirot. Sa dinami-dami ng pwedeng kalimutan ay bakit ang mga alaala niya sa akin. Ganun ba kagusto ni Marcus na alisin ako? Sa sistema niya kaya maging ang utak nito ay kinalimutan ako? Kung ganun, ay bakit ayaw nitong pirmahan ng annulment paper naming dalawa? Lumapit sa akin si Samantha at inabutan ako ng isang lata ng beer. Anong pasya mo? Nagkibit balikat ako. Hindi ko pa alam best. Tumunga ako ng beer at bumuga ng hangin. Gusto kong pumayag pero hindi ko pa sigurado kung handa na ba akong makita siya. Saka bakit ako hindi ba? Bakit hindi si Felicity ang kausapin nila? I'm sure na mas magugustuhan ni Marcos yun. Nang uminom ako ng beer ay tila lalong pumait ang lasa nito. Oh, bitter pa rin ako hanggang ngayon? Best, paano kung mahal ka pala niya kaya ayaw kanyang pakawalan? Kapag kuway biglang tanong ni Samantha, muntik nang lumabas ang ininom kong beer sa aking ilong. Ano bang sinasabi mo dyan, Best? Malabong mangyari yon dahil nilinaw niya sa akin noon na hindi niya ako mahal. Pinaglaruan niya lang ako at ginantihan. Bumalik sa isip ko ang sinabi sa akin ni Marcus. Hindi kita mahal. Mapakla akong natawa. Hindi ko na dapat pang isipin yun. 3 years nang nakalipas kaya dapat ay kalimutan ko na yon. Saka naka-move on na ako ngayon. Ang tanging gusto ko na lamang ngayon ay tahimik na buhay. Kahit na wala akong love life ay ayos lang. Basta't hindi ko na ulit maranasan ang ganong klase ng sakit. Tumingin ako sa tarangkahan ng mansyon na nasa harapan ko. Hindi ko mabilang kung ilang beses na akong bumuga ng hangin. Bago nag-doorbell ay isang marahas na pagbuga ng hangin ang aking ginawa. Hindi nagtagal ay bumukas ang malaking gate ng mga Del Rio. Tawa ng tawa kanina si Samantha sa naging pasya ko. Kinain ko kasi ang sinabi ko na hindi ako pupunta rito at hindi magpapakita kay Marcus. Hindi naman ako nagpunta dito dahil lang kay Marcus. Ayon kay Ninang ay walang maalala si Marcus. Gagamitin kong pagkawala ng alaala nito para mapapirmahan sa kanya ang annulment paper naming dalawa. Alam kong pagiging tuso yon pero yun na lang ang paraan para makawala ako sa kasal naming dalawa. Eva! Nakangiting yumakap sa akin si Aling Rose kaya ginantihan ko ito ng yakap. Ang tagal mong nawalang bata ka. Saan ka ba nagsusuot ha? Biro ng matanda. Alam nito ang nangyari sa mag-asawa. Hindi lingid yon sa mga tauhan sa mansyon. Sa malayo ho, doon sa walang mananakit sa akin. Natatawa na ganting biro kong sagot. Halatang nagulat sila Ninang at Ninong nang makita ako. Ganon din ang kambal. Agad na yumakap rin sa akin si Ninang habang paulit-ulit na umusal ng pasasalamat. Sina Kuya Logan at Kuya Thunder ay hindi na pinisilang pisngi ko. Pero dinulo naman ng mga itong buhok ko kaya todo irap ako sa kanilang dalawa na tinawanan lang nila. Pinaliwanag sa akin nila Ninang ang kondisyon ni Marcus. Ako lang talaga ang kinalimutan nito. Nasaan po si Felicity? Bakit hindi siyang kausapin niyo para alagaan si Marcus? Narito kami ngayon sa living room na nag-uusap. Nagkatinginan silang 4. May mali ba sa sinabi ko? Eva, they broke up 2 years ago. Sininong ang sumagot sa akin na bigla ako sa narinig ko. 3 years ago? Ibig sabihin ay matagal nang hiwalay ang dalawa? Pero bakit? Hay nako, bakit ko pa iisipin ang bagay na yon? Wala na akong pakialam dapat sa kanila ni Marcus. Eva, ikaw na sanang bahala sa anak namin. Hinawakan ni Lunang kamay ni Eva at marahan na pinisil. Sa'yo nakasalalay ang kinabukasan ng anak namin. Po? Naguguluhang tanong ni Eva. I mean, ikaw na munang bahala sa anak namin habang nasa business trip kami. Sagot ng ginang na sinang-ayunan ng 2 anak at asawa. Muntik nang malaglag ang panga ni Eva sa narinig. Aalis kayong 4? Sandali lang po Ninang.
Natigil sa pagsasalita si Eva nang makitang pagbakas ng lungkot sa mukha ng ina ni Marcus. Masakit dito na hindi narinig na tawaging mommy ng asawa ng kanyang anak. Ramdam ng ginang na hanggang ngayon ay hindi pa siya tuluyang napapatawad ni Eva. Hindi bale, balang araw ay mapapatawad din niya ako. Isip-isip ng ina ni Marcus. Samantalang tila gusto pagsisihan ni Eva ang pagpunta sa mansyon. Halos lahat ng tauhan ay aalis at sila lamang dalawa ni Marcos ang maiiwan. Nakapagtataka naman, ani ni Eva sa isip. Nang araw na yon ay umalis ang mag-asawa at ang kambal. Ang ibang mga tauhan, maliban sa mga guards ay bukas pa. Mabuti na lamang at malaki ang mansyon. Pwede niyang iwasan si Marcos. Natampal ni Eva ang noo. Hindi nga pala nakakakilos na mag-isa si Marcos. Shit naman, ibig sabihin, ay ako lang ang mag-aasikaso dito. Nangihina na sumandal ako sa sofa hanggang sa hindi ko na malaya na nakatulog ako. Napabalikwas ako ng bangon, nananakit ang likod at leeg ko. Malakas ako napasigaw sa gulat ng pagdilat ko ay bumungad sa akin ang mukha ng isang lalaking hindi ko kilala. Malaki ang ilong nito na puno ng tagiyawat, malaki ang mata at nangitim ang paligid. Malapad ang maitim na labi. Magulang buhok na tila pugad ng ibon. In short, ay nakakatakot to. Sa takot ay dinampot kong unan at pinaghahampas na sa mukha. Aray naman, madam! Aray, tama na! Umiwas na reklamo nito. Aling Rose, may magnanakaw dito! Nahinto ako sa paghampas sa lalaki na magawi ang tingin ko. Sa lalaking kilalang kilala ko. Biglang pagtibok ng puso ko nang malakas habang nakatingin sa gwapo nitong mukha. Si Marcus. Grabe ka naman makamagnanakaw, madam. Nurse ako ni Sir Marcos at hindi magnanakaw. Halos mangiyak-ngiyak na reklamo nito. Hindi ko pinansin ang lalaki dahil nakapako lang ang mata ko kay Marcos na nakaupo sa wheelchair. Pumayat ito. Bukod doon ay wala na nagbago dito. Ganun pa rin ito tumingin. Nakakatunaw at nakaka-intimidate. Who are you? Kunot ang noon na tanong nito. Kasing lamig ng yelo ang boses nito. Walang emosyon ng mukha at napakatiim ng tingin. Nakaramdam ako ng kirot sa dibdib. Wala nga itong alaala sa akin. Tanging sa akin lamang. Eva, tawag sa akin ni Aling Rose. Natigilan si Marcos sa narinig. So, it's you. Pagkarani sabi nito. Ha? Naguguluhan kong tanong. Nagkibit balikat si Marcos. Akala ko maganda. Hindi naman pala. Nito bago nagpatulak sa private nurse nito palayo. Saka lamang ako natauhan na mapagtanto ang sinabi nito. Aba, loko yun ha? Natawa ng mahina si Aling Rose kaya mas lalo ko napasimangot. Pasalamat ka, kailangan ko ng pirma mo sa annulment paper natin. Kung hindi ay nung kang magpapakita ako sa'yo. Isip-isip ko.